Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 106, kwalipikado para sa final. Lin Feng, gumuhit ng card. Ang pangalan na nakikita mo sa card ay ang iyong kalaban. Deklara ni Fan Tiangang, na babalik sa entablado ng labanan. Naglabas siya ng ilang card at pinapili si Lin Feng ng isa. May tatlong itim na baraha sa kanyang kamay. Hindi nagmadali si Lin Feng na pumili ng isa. Napatingin muna siya sa tatlong tao. Sina Zuan Yuan Mo, Luo Chen at Jian Ya. Lahat sila ay medyo malakas. Si Luo Chen ay misteryoso at maingat, si Jian Ya ay isang makapangyarihang cultivator ng espada. Pinili ni Lin Feng ang isang card, inikat ito at binasa. Jian Ya, gaya ng inaasahan, agad na naramdaman ni Lin Feng ang ilang makapangyarihang sword energies. Nasasabik si Jian Ya na lumaban kay Lin Feng. Hindi ako maawa dahil kilala mo ang aking guro. Sabi ni Jian Ya, may hawak siyang espada kung saan nakasulat ang sword lights never disperse. Malinaw itong nabasa ng lahat. Tumiti si Patriarch Zijian, at mukhang excited. Ang katotohanan na si Lin Feng at ang kanyang disipulo ay nagkaroon ng pagkakataon na lumaban ay napakahusay. Kung ikaw ay maawin, ito ay lubhang mapanganib para sa iyo. Sabi ni Lin Feng, nakangiting mahinahon at tila may kumpiyansa. Si Jian Ya ay mukhang nakatutok, mahigpit na hawak ang kanyang espada. Sige, Lin Feng versus Jian Ya, kaya ang isa pang laban ay Zuan Yuan Mo versus Luo Chen. Sabi ni Fan Tiangang, na inilagay ang mga card. Maaaring magsimula ang semifinals. Unang labanan, Lin Feng versus Jian Ya. Magsimula. Sigaw ni Fan Tiangang. Ang dalawang mandirigma ay naglabas ng malalakas na sword energies. Lumitaw ang mga black sword lights at white sword lights. Ang espasyo ay napuno ng piercingly cold sword energies. Ang buhok ng maraming tao ay namumulaklak. Hawak ni Lin Feng ang kanyang god sword at gumawa ng cutting motion. Isang tugay gaya ng lumitaw sa himpapawid, na nagiging isang tunay na walang laman na walang lakas. Itinaas ni Jian Ya ang kanyang kaliwang kamay at ibinato ang kanyang itim na espada sa dibdib ni Lin Feng. Siya ay ganap na walang awa. Nanatiling nakatutok si Lin Feng, hawak ang kanyang espada sa kanyang kanang kamay. Hinarang niya ang pag-atake ni Jian Ya at pagkatapos ay gumamit ng puwersa para itulak siya pabalik. Nagbago ang ekspresyon ni Jian Ya, hindi niya akalain na ang kaalaman ni Lin Feng sa mga espada ay napaka-advance. Umikot si Jian Ya, isang black hole ang lumitaw, sumisipsip ng lakas mula dito at nagsimulang hilahin si Lin Feng. Tumalon si Lin Feng sa itaas ng ulo ni Jian Ya, ang kanyang god sword ay naging 1,000,000 matalas na espada. Lumipat silang lahat kay Jian Ya habang sinuntok din siya ni Lin Feng. Nagulat si Jian Ya, at itinaas ang kaliwang kamay. Nahila ng kanyang black hole si Lin Feng. Kasabay nito, naglabas si Jian Ya ng lakas ng espada, na nagtulak sa mga espada ni Lin Feng palayo. Habang papalapit ang kamao ni Lin Feng kay Jian Ya, lumipat din ang black hole patungo sa kanyang dibdib. Si Lin Feng ay naglabas ng higit pang lakas sa kanyang kamao at sinuntok ang lakas ng espada ni Jian Ya. Ang black hole ay naging isang itim na espada muli at lumipat pabalik sa kamay ni Jian Ya. Tumalon si Lin Feng at naglabas ng lakas ng espasyo at oras. Lumitaw ang isang space cage sa paligid ng itim na espada. Sinalakay ni Jian Ya ang kanyang itim na espada. Hinarang ito ni Lin Feng gamit ang kanyang kamay. Ang itim na espada ay isa ng espiritual na nilalang, kaya ayaw nitong mahawakan ni Lin Feng. Nagkusa itong umatake at tumaga sa dibdib ni Lin Feng. Malamig na ngumiti si Lin Feng. Naglabas siya ng ipinagbabawal na lakas, na nakapalibot sa itim na espada. Nagkaroon ng pagsabog ng kapangyarihan, at ang dibdib ni Jian Ya ay biglang nakaramdam ng sobrang sakit. Ang kanyang itim na espada ay nanginginig ng malakas, tumakas mula sa kamay ni Lin Feng at bumagsak sa entablado. Nagbago ang ekspresyon ni Jian Ya. Binitiwan niya ang god sword at naging isang light beam, lumipad patungo sa itim na espada ng napakabilis. Napabuntong hininga ang lahat. Galit na tiningnan ni Patriarch Zijian si Lin Feng, at nakitang nakangiti ito. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kaliwang kamay at muling hinawakan ang kanyang god sword. Kasabay nito, kumislap si Jian Ya at nakuha ang itim na espada bago si Lin Feng. Tiningnan niya ito nang may kaba at inilabas ang sariling espada na intent to check the black sword. Hindi ito nasugatan, ayos lang. Tumalikod si Jian Ya para magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit napagtanto niyang wala na siya sa entablado. Nawala siya rito, ibig sabihin ay natalo siya. Natalo ka, sabi ni Lin Feng. Bumalik siya sa stage at ngumiti. Nawala ang kanyang god sword. Lahat ay namangha. Natalo na si Jian Ya. Nakakalungkot na pagkatalo. Ang kanyang plano ay ganap na nasira ni Lin Feng. Pinaalis siya ni Lin Feng sa entablado nang hindi ito napapansin. Hindi siya natalo dahil sa lakas. Si Lin Feng ay tuso. Siyempre, malakas din si Lin Feng. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang sword strength para saktan ng isang malakas na cultivator, at ngayon ay palihim niyang pinaalis si Jian Ya sa stage. Ito ay naging isang matinding labanan habang tumatagal, gayunpaman.
Si Jianya ay natigilan sa panghihinayang. Nais niyang magsimula siyang muli, ngunit ang mga atake ng espada ni Lin Fang ay talagang mahusay din. Siya ay isang mahusay na cultivator ng espada, walang mas mahina kaysa kay Jianya. Wala siyang dapat ikahiya. Talo talaga ako. Pagkilala kay Jianya, at lumipad pabalik sa Patriarch Zijian. Na-eliminate na siya. Sumulyap si Patriarch Zijian sa kanyang disipulo. Ibinaba ni Jianya ang kanyang ulo, hindi matapang na tingnan ang kanyang guro sa mga mata. Napabuntong hininga si Patriarch Zijian. Si Jianya ay isang mabuting disipulo. Ang kanyang koneksyon sa kanyang itim na espada ay hindi sapat na malalim, bagaman. Napansin ito ni Lin Fang at sinamantala ang kahinaang iyon. Bata, pagkatapos ng kompetisyon, bigyan mo ako ng mga bote ng masarap na alak. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Sigaw ni Patriarch Zijian kay Lin Fang ng telepatiko. Mukhang hindi siya masaya dahil ang kanyang disipulo ay naging biktima ng tusong diskarte ni Lin Fang. Awkward na ngumiti si Lin Fang, at sinabi sa kanya na hindi ito problema. Nanalo si Lin Fang. Kwalipikado na siya sa final. Sabi ni Fan Tiangang. Napabuntong hininga ang lahat sa pagkamangha. Habang umuusad ang kompetisyon, tila palapit ng palapit si Lin Fang sa pagiging Holy Fifth. Si Lin Fang ay isa ng Supreme Elder. Kahit na ang mga Holy Cultivator at Supreme Elder ay magkatulad na ranggo, sila ay kabilang sa iba't ibang grupo. Ang mga Holy Cultivator ay mga miyembro ng Holy Shrine, habang ang Supreme Elders ang namamahala sa God Sect. Kung si Lin Fang ay naging Holy Fifth sa huli, siya ang magiging unang tao na magkaroon ng dalawang matataas na ranggo sa parehong grupo. Ikalawang labanan, Luo Chen laban kay Zuan Yuanmo. Magsimula. Sabi ni Fan Tiangang. Ang mananalo sa labanang iyon ay lalaban kay Lin Fang sa final. Si Luo Chen ay tumalon pasulong, na tila siya ay nabalisa. Itinaas niya ang kaliwang kamay at sinuntok si Zuan Yuanmo. Si Luo Chen ay hindi na kumikilos ng maingat. Mukhang mas malakas siya kaysa sa mga nakaraang laban niya. Si Zuan Yuanmo ay wala pang oras upang maayos na makarating sa yugto ng labanan bago siya salakayin ni Luo Chen. Hindi siya nagpanik, sumuntok din. Nagbanggaan at kumikinang ang kanilang mga kamao. Si Zuan Yuanmo ay 2 hakbang ang layo mula sa entablado. Dahil umatake na si Luo Chen, nakabawi na siya. Tumalon si Zuan Yuanmo at sinipa palabas ang dibdib ni Luo Chen. Itinaas din ni Luo Chen ang kanyang kaliwang paa. Nagbanggaan ang kanilang mga paa. Ang kanilang lakas ay sumabog at gamulong sa mga alon na libu-libong metro ang layo. Ang mga mahihinang disipulo ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Iba ang laban nila sa laban ni Lin Fang at Jianya. Si Lin Fang at Jianya ay hindi lumaban sa malapit na labanan, maaari silang mapanatili ang ilang distansya kapag nakikipaglaban gamit ang mga espada. Ngunit ginamit ni Luo Chen at Zuan Yuanmo ang kanilang pisikal na lakas. Isa itong totoong santukan. Arhat Chaos Imprints. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 107, sorpresa pagkatapos ng sorpresa. Sigaw ni Luo Chen at itinaas ang kaliwang kamay. Isang napakalaking gininto ang kamay ang namuo at mabilis na lumipad patungo kay Zuan Yuanmo. Naglalaman ito ng makapal na Buddha Chi, mukhang nakamamatay at inosente sa parehong oras. Maingat na nagmasid si Lin Fang. Malamang na kailangan niyang labanan si Luo Chen sa finals, kaya ang pag-unawa sa kanyang mga pag-atake ay magiging isang kalamangan kung gayon. Sa sandaling iyon, ang dambuhalang gininto ang kamay ay parang kamay ng isang dakilang Buddha. Naglalaman ito ng isang godly chi, ngunit mukhang ordinaryo. Hindi pa nakakita ng ganoong pag-atake si Lin Fang. Ang dambuhalang kamay ay gumalaw patungo sa ulo ni Zuan Yuanmo, na tila isang napakalaking bundok. Gayunpaman, hindi matatalo si Zuan Yuanmo laban dito. Si Zuan Yuanmo ay disipulo ni Dishu, at malamang na alam ng mga disipulo ni Dishu ang maraming pandaraya. Itinaas ni Zuan Yuanmo ang kanyang mga braso at sumigaw. Naramdaman ng lahat ang isang makakapal na earth chi na lumabas mula sa mga binti ni Zuan Yuanmo, na mabilis na pakapal at pakapal. Si Zuan Yuanmo ay unti-unting napapalibutan ng parami ng paraming enerhiya sa lupa, tulad ng isang bundok. Mountain Taipik. Galit na sigaw ni Zuan Yuanmo. Isang napakalaking bundok ang lumitaw sa itaas ng kanyang mga kamay at bumangga sa gininto ang kamay ni Luo Chen. Dahil sa banggaan, ang buong God Sect ay nanginginig ng husto, ang chi ay umiikot sa hangin sa malayo. Ang lahat ay nawasak sa isang circumference ng ilang dosenang li, ngunit ang dalawang mandirigma ay maayos. Sumunod si Luo Chen. Itinaas niya ang isang daliri, ang mga gintong ilaw ay sumilay sa kalangitan. Nawala siya at muling nagpakita sa harap ni Zuan Yuanmo. Ibinato niya ang kanyang daliri kay Zuan Yuanmo nang walang pag-aalinlangan. Si Zuan Yuanmo ay walang oras para mag-react. Ang gintong liwanag ay tumagos sa kanyang dibdib at muling lumitaw sa kanyang likuran. Mukha namang kinakabahan ang lahat. Ang mga gintong ilaw ay walang anumang mapanganib na chi. Mayroon silang isang kalamangan bagaman, sila ay napakabilis. Halos imposibleng sundan sila ng hubad na mata.
Si Zuan Yuan mo ay mukhang labis na kinakabahan. Matapos tumagos ang gintong sinag sa kanyang katawan, wala siyang naramdamang sakit. Parang walang nangyari. Sinamantala iyon ni Zuan Yuan mo upang maglabas ng sandata sa kanyang kaliwang kamay, isang tungkod. Tumalon si Zuan Yuan mo at ibinato ang kanyang tungkod kay Luo Chen. Kinailangan itong gumana. 3. Lahat ay natulala dahil mukhang walang pakialam si Luo Chen. Nakatayo lang siya doon sa gitna ng battle stage, at itinaas niya ang 3 daliri. Tiningnan siya ni Zuan Yuan mo ng kakaiba. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Luo Chen. Hindi rin pinansin ni Luo Chen ang pag-atake ni Yuan mo, nakatutok sa sarili niyang pag-atake. 2. Sabi ni Luo Chen, nakatiklop ang isang daliri pababa. Maraming tao ang biglang naunawaan, kabilang si Lin Feng. Ang chi ni Zuan Yuan mo ay napakabilis na umaagos. Para siyang naging tagas na bar ice. Mabilis na nawala ang kanyang lakas. 1. Sabi ni Luo Chen, mahinahong ngumiti at ipinakita ang isang daliri. Hindi nataranta si Zuan Yuan mo. Tumayo siya sa stage at inihagis ang kanyang tungkod palayo sa battle stage. Namumutla ang mukha niya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, pakiramdam niya ay mabilis na naglaho ang kanyang chi. Pakiramdam niya ay nalasan siya, ngunit sa kanyang antas, anong uri ng lason ang maaaring makapinsala sa kanya? Natalo ka, sabi ni Luo Chen na neutral pero nanunuya, na parang siya lang ang may kontrol sa sitwasyon. Ayaw magpatalo ni Zuan Yuan mo, ngunit mabilis na naglaho ang kanyang chi. Parang nawasak ang kanyang mga ugat at ugat. Ang hirap kumapit ng ganyan. Tahimik na nanood si Dishu. Nang makita niya ang gininto ang liwanag ni Luo Chen, agad niyang naunawaan na ang kanyang disipulo ay tiyak na matatalo. Hindi inakala ni Dishu na may tatago ni Luo Chen ang kanyang tunay na lakas. Siya ay dating maingat at mahinahon, ngunit ang lahat ay peke. Naghanda siya para sa kompetisyon. Natalo si Zuan Yuan mo, nanalo si Luo Chen. Lahat ay namangha dahil si Luo Chen noon ay napakaingat. Halos hindi siya napansin ng mga tao sa sekta. Dati siya ay isang ordinaryong alagad, ngayon siya na ang odd one out. Si Luo Chen ang nanalo. Lalaban siya kay Lin Feng sa final. Deklare ng Fan Tiangang. Mas mukhang walang pakialam pa siya kay Dishu, na para bang na-anticipate na niya ang lahat. Natigilan ang mga panauhing pandangal. Inakala ng lahat na si Zuan Yuan mo ay mapupunta sa final kasama si Lin Feng. Mukhang balisa si Wowo. Gusto niyang tumayo sa tabi ni Lin Feng, ngunit napakaraming tao, ayaw niyang magdulot ng gulo para sa kanya. Pinag-aralan ni na Patriarch Zijian at ex siya si Luo Chen. Ang lalaki ay isang komplikadong cultivator, at napakahiwaga. Si Seijin ay mukhang walang pakialam mula pa noong simula ng kaganapan. Paminsan-minsan lang siya nakatingin sa stage. Kadalasan ay nakapikit ang kanyang mga mata, o nag-e-enjoy siya sa handaan. Mukhang nabihag si Seijin sa mga away. Nakatitig siya sa battle stage. Mahirap malaman kung ano ang iniisip niya. Sige, huminahon ang lahat. Sa wakas ay sinabi ni Fan Tiangang. Natahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Si Fan Tiangang ay mataimtim na tumingin kay Sheng Wei at sinabing, Holy First Sheng Wei, ikaw ang namamahala sa huling labanan. Ang kanilang labanan ay magiging mapagpasyahan para sa mga Holy Cultivator. Sige, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala, Sage. Malugod na sabi ni Holy First Sheng Wei. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila siyang ngumiti. Pati ang mga tao ay nagulat. Tiningnan ni Sheng Wei ang 3 pang Holy Cultivator, at dahan-daang naglakad palayo sa entablado ng labanan. Sinulyapan ni Sheng Wei sina Lin Feng at Luo Chen at sinabing, Una, ikumpara natin ang iyong pure chi. Mayroong isang sinaunang kaldero doon, ang unang makabasag nito ay nanalo sa round. Sabi ni Sheng Wei, na ikinabat ang mga manggas. Kumikislap ang mga gintong ilaw at biglang lumitaw ang isang napakalaking kaldero. Ito ay 1 dosenang metro taas. Ito ay gawa sa tanso at napakabigat, kahit ilang dosenang tonelada. Ang mga taong kayang sirain ng gayong kaldero sa isang suntok ay may hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas. Sino ang unang sumubok? Tanong ni Sheng Wei, walang pakialam na sumulyap sa pagitan ni Lin Feng at Luo Chen. Sumulyap si Luo Chen kay Lin Feng, ngumiti at ikinulong ang kanyang kamao. Ancestor Lin Feng, susubukan ko muna. Maaari kang pumunta. Sabi ni Lin Feng. Tumanggo si Luo Chen nang walang sinabi pa. Bigla siyang naging mabait, maamo, at ordinaryong alagad. Para itong si Luo Chen na nakipaglaban kay Zuan Yuan mo ilang sandali bago ay ibang tao. Ang isa ay kailangang maging lubhang mapagbantay sa gayong mga tao. Tumanggo si Luo Chen at dahan-daang naglakad patungo sa napakalaking sinaunang kaldero. Itinaas niya ang kanyang kamao at inilagay ito sa kanyang dibdib, ang kanyang dalisay na lakas ay nagsimulang damaloy ng napakabilis at namuo sa kanyang kamay. Pagkaraan ng 1 segundo, inilabas niya ang kanyang kamao at sinuntok ang kaldero. Ang daming nakarinig ng malakas na boom. Ang kaldero ay lumipad ng 100 metro ang layo at nahulog sa lupa.
Maraming marka ito, ngunit hindi ito nabutas. Maraming tao ang medyo nadismaya. Bueno, ito ay isang malaking kaldero at ang pagpapalipad nito sa ngayon ay hindi na masama. Talaga, hindi masama. Tinalakay ng maraming tao ang resulta ni Luo Chen. Si Luo Chen ay mukhang walang pakialam. Naglakad siya pabalik sa pwesto niya. Si Lin Feng na, may isa pang kaldero dyan. Ikaw na, Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 108, sinusubukang patayin si Lin Feng. Tumingin si Lin Feng sa napakalaking sinaunang kaldero at pagkatapos ay muling tumingin kay Luo Chen. Ibinaba ni Luo Chen ang kanyang ulo upang hindi makita ni Lin Feng ang kanyang iniisip. Pinahit ni Lin Feng ang kanyang ulo at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Nagkondense siya ng lakas at nagpakawalan ng suntok. Sinuntok niya ang kaldero, isang malakas na hagong ang kumalat sa hangin, at ang kaldero ay lumipad palayo. Ito ay pumutok kung saan-saan, ngunit hindi nabasag. Bumalik si Lin Feng sa kanyang pwesto. Hindi siya mukhang bigo dahil sinasadya niyang ginawa iyon. At sinadya rin iyon ni Luo Chen. Hindi nila kailangang gamitin ang kanilang buong lakas para sa isang kaldero. Bakit ginagamit ang lahat ng kanilang enerhiya para sa isang kaldero? Napatingin si Luo Chen kay Lin Feng. Tumiti si Lin Feng sa kanya, ngunit kakaiba ang kanyang ngiti at nagpakaba kay Luo Chen. Ito ay isang bunot. Ikalawang bahagi. Mayroon akong isang itim na card dito, ang unang makakakuha nito ay makakakuha ng isang kalamangan. Sabi ni Sheng Hui sa dalawang mandirigma, na ipinakita sa kanila ang isang itim na baraha. Si Lin Feng at Luo Chen ay mukhang nakatutok. Sabay silang gumalaw. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang kaliwang kamay at naglabas ng space at time daw power. Binigyan siya nito ng kalamangan. Nauna siyang dumating sa harap ni Sheng Hui. Hindi rin mabagal si Luo Chen, mahigpit niyang sinundan si Lin Feng. Si Luo Chen ay may advanced na pag-unawa sa lakas ng bilis. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang kaliwang kamay at naglabas ng lakas upang kunin ang card. Malapit nang mahulog ang card nang biglang naramdaman ni Lin Feng ang isang malamig na yin-type na enerhiya. Umiwas siya at pagkatapos ay inilabas ni Luo Chen ang kanyang kamay, nagpakawala ng isang explosive at deadly chi. Lumiko si Lin Feng ng kalahating hakbang paatras, na nagbigay daan kay Luo Chen na makapasa. Si Luo Chen ay mukhang malungkot. Kinuha niya ang card at mahigpit na hinawakan sa kaliwang kamay. Sinuntok ni Lin Feng si Luo Chen na pinakawalan ang chi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Luo Chen. Ginamit niya ang isang braso para harangin si Lin Feng, ngunit malamig na ngumiti ang huli. Inihagis niya ang kaliwang kamay at kasunod ang kanang kamay. Ginamit din ni Luo Chen ang kamay kung saan hawak niya ang card para umatake. Automatiko niyang ginawa iyon nang hindi nag-iisip. Sinamantala ni Lin Feng ang pagkakataong ilabas ang space at time daw. Hinarang niya ang card sa ibang espasyo, at iniunat ang kanyang kamay upang kunin ito. Kasabay nito, iniunat din ni Luo Chen ang kanyang kamay upang kunin ang card. Naputol ang parallel space at nahati ang card sa dalawa at lumipad palayo. Sina Lin Feng at Luo Chen ay parehong humawak ng tig-isang kalahati. Nag-drawing na naman. Walang sino man ang nahulaan na mangyayari ang mga bagay na ganoon. Nagulat sila dahil malakas si Luo Chen para makipagkompetensya kay Lin Feng, ngunit sa parehong oras, hindi sila ganoon nagulat dahil siya ay maingat at maingat na mga tao ay kadalasang malakas. Second draw. At ngayon ay maaaring magsimula ang huling round. Simpleng laban, ang mananalo ay magiging Holy Fifth. Sabi ni Sheng Hui sa wakas. Lahat ng mga disipulo sa paanan ng yugto ng labanan ay tumitig kina Lin Feng at Luo Chen. Nakatitig din sa kanila ang malalakas na cultivator sa bleachers. Sino ang magiging Holy Fifth? Nanatiling tahimik ang lahat. Lumitaw ang ilang nakamamatay na enerhiya sa paligid ni Lin Feng at Luo Chen at naglabas ng mga tunog ng pagsipol. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip at nagpawikang ang kanilang mga damit. Excited ang buong crowd. Naunang gumalaw si Luo Chen. Binitawan niya ang bilis na daw at itinapon ang sarili kay Lin Feng, naging malabong bughaw na sinag. Ang mga tao ay hindi makasunod sa kanya ng kanilang mga mata. Hindi nagmamadali si Lin Feng. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang mga enerhiya sa paligid niya. Bigla niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay at naramdaman ang ilang mapanganib na chi. Sigaw niya at inilabas ang kamao niya. Puwap, puwap. Lumitaw si Luo Chen sa kaliwa ni Lin Feng, sinuntok si Lin Feng. Ngunit naramdaman ni Lin Feng na gusto siyang atakihin ni Luo Chen ng biglaan, at mabilis siyang kumilos. Gustong umatras ni Luo Chen, ngunit hindi siya binigyan ni Lin Feng ng oras. Umabant siya ng isang hakbang at naglabas ng space daw. Isang space cage ang lumitaw sa harap ni Lin Feng. Malungkot ang hitsura ni Luo Chen habang itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw at lumipat patungo sa hole ni Lin Feng. Nagkalat ang mga dagandong. Noong una ay hindi napansin ni Lin Feng, ngunit ang mga gintong ilaw ay tumagos sa space cage na kayang basagin ito. Paano naging posible iyon? Hindi makapaniwala si Lin Feng. Si Luo Chen ay isang tunay na misteryosong kalaban.
Naramdaman ni Lin Fang na may kumikiliti sa gilid ng kanyang kamalayan. Ang lakas ni Luo Chen ay nagiging mas malakas. Hindi siya mukhang kalahok sa isang kompetisyon, para siyang nandoon para pumatay. Itinaas niya ang dalawang kamay at ang mga enerhiyang umiikot sa kanya. Pagkatapos ay nawala siya at muling lumitaw 5 metro ang layo mula kay Lin Fang. Inihagis niya ang dalawang kamay sa dibdib ni Lin Fang. Malungkot si Lin Fang habang humahagis siya ng kamao at nagpakawala ng lakas ng demonyo. Napuno ng hangin si Demon Chi, at ang kanyang mga mata ay duguan. Ginamit ni Luo Chen ang kanyang buong lakas para umatras, ngunit hindi siya pinayagan ni Lin Fang. Galit na galit siyang sumigaw at lumingon kay Luo Chen. Ang lakas ng demonyo ay nagngangalit sa paligid niya. Si Luo Chen ay mabangis na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. May kalamangan siya sa bilis, at nagawa niyang iwasan ang ganting atake ni Lin Fang, nagulat sa lakas nito. Hindi niya kailanman binigyang pansin ang paglilinang ng demonyo ni Lin Fang, ngunit tila, ang kanyang paglilinang ng demonyo ay kasing husay ng kanyang pagtatanim ng espada. Napakagaling. Hindi handa si Luo Chen na matalo sa kompetisyon, at handang gawin ang lahat para manalo. Gusto niyang durugan si Lin Fang at patayin. Galit na galit siyang sumigaw at ikinuyom ang kanyang mga kamao, nagpakawala ng masamang chi. Kahit na ang masamang chi na iyon ay hindi nakakatakot gaya ng demon chi ni Lin Fang, hindi pa rin ito komportable sa ibang tao. Galit na sumigaw si Luo Chen at muling ibinato ang kanyang kamao kay Lin Fang. Itinaas din ni Lin Fang ang kanyang kamao para harangan ang pag-atake. Tumiti si Luo Chen ng mapanukso at biglang binawi ang kanyang kaliwang kamao, habang ang kamao ni Lin Fang ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Mabangis na ngumiti si Luo Chen. Ang kanyang silweta ay kumikislap at siya ay nawala. Si Lin Fang ay may masamang premonition, wala siyang oras para bawiin ang kanyang kamao. Lumitaw si Luo Chen sa ilalim nito malapit sa kanang binti ni Lin Fang. Mabilis na inilayo ni Lin Fang ang kanyang binti. Hindi siya umatake tulad ni Luo Chen. Hinayaan ni Luo Chen na maabot siya ng kamao at itinapon ang sarili. Siya ay nasa sabik na magkaroon ng isang mahusay na labanan. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kaliwang kamay at pinakawala ng sumisipsip na demon chi habang siya ay gumagalaw at tumalon at inilabas ang kanyang God's Sword. Kumikislap ang mga puting ilaw. Naramdaman ni Luo Chen ang corpse chi at kinabahan. Sa wakas, ginamit ni Lin Fang ang kanyang tunay na lakas. Kinabahan at nasasabik si Lu sa parehong oras. Sa wakas, nagalit niya si Lin Fang. Sinusubukan ni Luo Chen na mag-isip ng solusyon para patayin si Lin Fang. Gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kaibigan. Gusto niyang tumugon kay Lin Fang. Gusto niyang maging Supreme Elder sa God Sect at isang Holy Cultivator. Gayunpaman, hindi pa siya nagtagumpay. Napansin ni Lin Fang na galit si Luo Chen at gusto siyang patayin. Ginamit ni Lin Fang ang kanyang buong lakas dahil doon. Mayroon siyang impresyon na maaari siyang mamatay anumang oras kung siya ay pabaya. Sa sandaling ito, talagang gustong patayin siya ni Luo Chen. Ngayon ang layunin ni Lin Fang ay patayin din si Luo Chen. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 100, gustong tumakas ni Luo Chen. Lin Fang, gamitin mo ang iyong buong lakas, kung hindi ay mamamatay ka sa isang malupit na kamatayan. Sabi ni Luo Chen. Tumigil siya sa pagtatago ng katotohanan. Hindi na rin niya tiningnan si Lin Fang ng may paggalang. Ang kanyang mga salita ay matalas na parang talem. Ano ang nagpaparamdam sa iyo ng labis na kumpiyansa? Malamig at mapanuksong sabi ni Lin Fang. Makikita mo, Art. Tumawa ng masama si Luo Chen at nagpadala ng suntok na naglalaman ng masamang chi sa dibdib ni Lin Fang. Inalis ni Lin Fang ang kanyang God's Sword at kumislap habang nakataas ang kanyang kamao. Ginamit niya ang kanyang aggressive King Punch na mahal niya. Ito ay pasabog at mabilis. Nagsalpukan ang dalawang kamao. Naramdaman ng lahat ang corpse chi. Ang chi ni Lin Fang ay demon chi, ang chi ni Luo Chen ay masamang chi. Ang pinaghalong chi ay nagpakaba sa buong karamihan. Ang magkasalungat na chi ay patuloy na naglalabas ng pagsabog laban sa isa't isa. Matindi ang labanan. Napagtanto ng lahat na sa bawat pag-atake nila, pinupuntirya nila ang mahahalagang bahagi ng katawan, na nangangahulugang sinusubukan nilang patayin ang isa't isa. Hindi lang sila nakikipaglaban para maging Holy Fifth. Mukhang malungkot sina Fan Tiangang at Sheng Wei. Bakit sinubukan nina Lin Fang at Luo Chen na pumatay sa isa't isa? Ano ang nangyari? Nakaupo si Wowo, mukhang kinakabahan siya at walang kamalay-malay na naikuyom ang kanyang mga kamao. Si Patriarch Zijian ay mukhang walang pakialam. Hindi siya nag-aalala tungkol kay Lin Fang sa ngayon, dahil nagawa niya ng maayos. Nahihirapan din si Luo Chen. Muling humadjas ng kamao si Lin Fang, at gayon din si Luo Chen. May kalamangan si Lin Fang. Luo Chen ay sumabog ng malakas, kahit na pagkatapos niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas. Ang problema ay hindi siya binigyan ni Lin Fang ng anumang oras. Hindi man lang siya tinanong ni Lin Fang kung bakit niya ito sinusubukang patayin, ngunit dahil sa ganoong paraan, walang awang nakipaglaban si Lin Fang. Sa wakas ay nagsimulang gumamit si Lin Fang ng ipinagbabawal na lakas sa sandaling iyon.
Nanlaki ang mata ng lahat. Walang imak ang mga panauhing pandangal. Tumayo sina Sage Jin at tinitigan si Lin Fang. Bawal na lakas. Iyan ay isang ipinagbabawal na katawan. Sabi ni Sage Jin. Nagulat siya, ngunit nagulat siya. Isa pang ipinagbabawal na katawan. Para kay Sage Jin, ito ay isang magandang bagay. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng pagpatay. Napansin ito ni Fan Tiangang. Nanatili siyang mapagbantay dahil baka bigla na lang atakihin ni Sage Jin si Lin Fang. Ito ay magiging isang malaking kawalan para sa God Sect. Hindi pinansin ni Lin Fang ang mga reaksyon ng mga tao. Nanatili siyang nakatutok at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Naglabas siya ng ipinagbabawal na lakas, at naging mas malakas ang kanyang chi. Ang kanyang mga suntok ay iba mula sa dati, dahil ang kanyang chi ay naglalaman na ngayon ng ipinagbabawal na lakas. Sa pagkakataong iyon, parang demonyo ang kamao niya. Gaano man kahirap lumaban ang kanyang kalaban, maaabsorb siya ng kanyang demon chi. Kasabay nito, si Luo Chen ay natulala sa lakas ni Lin Fang. Bigla siyang nag-isip ng ibang plano, ang tumakas. Wala siyang pakialam kung maghintay pa siya ng ilang taon para makaganti. Sa hinaharap, magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin muli si Lin Fang. Sa pag-iisip niyan, umatras si Luo Chen, sinusubukang tumakas. Napansin ni Lin Fang ang pagbabago, ngunit hindi siya pinabayaan. Ang kanyang ipinagbabawal na lakas ay sumasakop sa isang lugar na 1,000 metro kwadrado. Kahit saan pumunta si Luo Chen, hindi siya makakatakas. Si Luo Chen ay mukhang galit na galit at malungkot. Gusto siyang patayin ni Lin Fang. Dahil hindi siya makatakas, kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas para talunin si Lin Fang. Lin Fang, simula nang sumali ako sa God Sect, wala pang isang araw na hindi ko naisip na patayin ka, hiwain ang iyong mga kalamnan, putulin ang iyong balat, inumin ang iyong dugo. Gusto ni Luo Chen na maabot ang langit. Nakakatakot at mabangis ang itsura niya habang nagsasalita. Mukhang malungkot si Lin Fang. Hindi niya kailanman nasaktan si Luo Chen. Bakit galit na galit sa kanya ang huli? Sino ka? Tanong ni Lin Fang. Tumiti si Luo Chen ng malamig. Itinaas niya ang kaliwang kamay at lumitaw ang malabong silweta. Naiintindihan ni Lin Fang. Ikaw ang kapatid ni Luo Zi. Tanong ni Lin Fang. Mabangis na ngumiti si Luo Chen. Talaga. Ako ang kapatid ni Luo Zi. Mula nang masira ang kanyang anteng-anteng, ang iniisip ko lang ay patayin ka. Kaya naman, nang marinig ko ang tungkol sa iyo, nagmadali akong pumunta sa God Sect. Hindi ko akalain na maraming tao ang magagalit sa iyo dito, halimbawa Tian Qiyong. Napakatanga niya. Nararapat siyang mamatay. Sabi ni Luo Chen, nakangiting nanunuya. Narinig iyon ng mga miyembro ng Tian Clan, at lahat sila ay nag-alab na galit, lalo na si Tian Ao. Siya ang ama ni Tian Qiyong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Kaya walang kinalaman kay Lin Fang ang pagkamatay ng anak ko. Galit na sigaw ni Tian Ao. Tumalon siya pasulong at lumipad patungo sa entablado ng labanan. Tumiti ng malupit si Luo Chen. Hindi niya kilala ang lalaking iyon. Hindi siya natatakot na sabihin sa kanya ang totoo. Talaga, walang nagawa si Lin Fang. Namatay si Tian Qiyong dahil siya ang nagdala ng sarili niyang pagkasira. Sinabi ko sa kanya na patayin si Lin Fang at sa huli, namatay siya. Gaano katanga. Si Luo Chen ay sumabog sa isang galit na galit at malademonyong tawa. Naalala niya ang buong eksena, noong ibinigay niya ang anteng-anteng ni Tian Qiyong Holy Fourth, at iba pa. Napakalaking panganib ang ginawa ni Tian Qiyong. Papatayin kita. Ipaghihiganti ko ang anak ko. Galit na sigaw ni Tian Ao. Napakaraming araw ang lumipas, at sa wakas ay naunawaan niya kung paano namatay ang kanyang anak. Gusto niyang patayin si Luo Chen. Lahat ng miyembro ng Tian Clan ay gustong patayin siya. Tiningnan sila ni Lin Fang nang walang pakialam. Wala itong kinalaman sa kanya, ito ay sa pagitan ni Luo Chen at ng Tian Clan. Pinatay ni Lin Fang si Luo Zi, ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Nararapat na mamatay si Luo Zi. Gustong ipaghiganti ni Luo Chen ang pagkamatay ng kanyang kapatid at patayin siya, hindi siya papakawalan ni Lin Fang ng madali. Tama na, tumigil ka. Galit na sigaw ni Fan Tiangang. Tinulak ng chi sina Tian Ao at Luo Chen palayo. Mukhang galit na galit si Fan Tiangang. Hindi ito ang tamang lugar o tamang sandali para mag-away kayo. Pumunta sa labas kung gusto mong makipag-away. Sabi ni Fan Tiangang, na sinulyapan ng mga miyembro ng Tian Clan. Namutla ang mukha ni Tian Ao. Wala siyang lakas ng loob na magsalita. Ang Fan Tiangang ay isang sage, pagkatapos ng lahat. Lin Fang, tapos na ang laban mo kay Luo Chen. Ikaw na ngayon ang Holy Fifth. Sabi ni Fan Tiangang kay Lin Fang. Maraming tao ang nag-aalinlangan na bamantong hininga. Hindi pa tapos ang labanan ni Lin Fang at Luo Chen. Bakit si Lin Fang ang bagong Holy Fifth? Tumahimik ka, hindi na magbabago ang isip ko. Galit na sigaw ni Fan Tiangang nang marinig niya ang ilang mga tao na nagpahayag ng kanilang mga pagdududa tungkol sa kanyang desisyon. Agad na tumigil ang mga tao sa pag-uusap. Luo Chen, sumali ka sa parehong sekta ni Lin Fang para makaganti.
Ilalagay ka namin sa kulungan ng Holy Shrine sa loob ng 3 taon, lumabag ka sa rules ng competition. Sabi ni Fan Tiangang. Tumayo siya at iniunat ang kanyang braso kay Luo Chen. Nagbago ang ekspresyon ni Luo Chen. Ginamit niya ang buong lakas niya para makalayo at itinaas ang kaliwang kamay. May lumabas na scroll. Nako, napakalakas na space at time chi. Si Lin Feng ay namangha. May naramdaman din si Fan Tiangang. Gustong tumakas ni Luo Chen. Gusto mong tumakas. Sumigaw siya. Lalong iniunat niya ang kanyang kamay. Siya ay napakabilis, ngunit ang scroll ni Luo Chen ay napakabilis din. Nawala siya sa loob ng scroll, at naging light beam ito at nawala. Narinig lamang ng karamihan. Lin Feng, dudurugin kita balang araw at ipaghihiganti ang pagkamatay ng aking kapatid. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 110, Sage Jin's Ulterior Motives. Hindi ko akalain na may isang taong may kakayahang itago ang kanilang tunay na motibo ng napakatagal. Buti na lang na-realize namin na may mali. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay maaaring masyadong kakilakilabot upang pag-isipan. Sabi ni Dishu kay Fan Tiangang. Tumanggo si Fan Tiangang. Ibahin natin ang topic. Batiin natin si Lin Feng sa pagiging bagong Holy Fifth. Sabi ni Patriarch Zi, Jian, nakangiti ng malapad. Tumayo siya at lumapag sa tabi ni Lin Feng sa entablado. Nagtagumpay si Lin Feng. Siya ang tanging tao na isang Supreme Elder at isang Holy Cultivator sa God Sect. Talaga. Mag-focus tayo sa tagumpay ni Lin Feng. Sumang-ayon si Exis siya, tumayo at naglakad patungo kay Lin Feng. Nasa kaliwa at kanan niya sina Patriarch Zi Jian at Exis siya. Nakatitig ang lahat kay Lin Feng, napagtantong may background siya. Si Patriarch Zi Jian at Sage Exi ay nasa panig ni Lin Feng. Lin Feng, sinabi ko sa iyo na magiging Holy Cultivator ka at pagkatapos ay ang aking personal na bodyguard. Sabi ni Wowo, nakangiting may pagmamalaki. Masaya siya para kay Lin Feng. Tumalon siya sa harapan niya, gaano man kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao, sabi niya, sabi ng tatay ko, ang magiging Holy Fifth ay makakapag-aral sa kanyang palasyo. Nagtagumpay si Lin Feng, kaya sasama siya sa palasyo ng aking ama. Gusto ko ring tanungin ng aking ama kung si Lin Feng ay maaaring maging aking personal na bodyguard o hindi, sabi ni Wong Wu na tumatawa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin Feng ng telepatiko. Marami akong paraan para mahanap ka. Hindi ka makakalayo sa akin. Wong Wu, kung gusto ko talagang tumakas, hindi mo ako mahahanap. Sabi ni Lin Feng nang marinig niya si Wong Wu. Tumiti lamang si Wong Wu nang may pagmamalaki. Hindi ka makakatakas. Sa palagay ko hindi ka nagpasya na maging Holy Fifth dahil lang gusto mong sumali sa Holy Shrine. Sabi ni Wong Wu, na nakatip sa kanya. Sumimangot si Lin Feng at bumantong hininga. Matalino siya. Sa katunayan, marami siyang ginawa hindi para sumali sa Holy Shrine, kundi para tulungan si Master Ox na makamit ang kanyang misyon. Siya rin ay interesado sa pakikipagtagpo sa espiritual na nilalang. Delikado ang matalinong babae. Walang may gusto sa matatalinong babae. Sabi ni Lin Feng, na nakangiti kay Wong Wu bilang masaya. Sinulyapan siya ni Wong Wu ng masama, walang sinasabi. Naglabas siya ng anteng-anteng sa apoy. Biglang tumaas ang temperatura ng 12-12 degree, at isang malakas na fire chi ang pumuno sa hangin. Ito ang anteng-anteng ng palasyo ng apoy. Gamit ito, maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo. Walang makakapigil sa iyo na malayang pumasok at lumabas. Sabi ni Wong Wu, binigay ang anteng-anteng kay Lin Feng. Hindi siya tumanggi. Ito ay isang pagkakataon. Maraming tao ang humanga kay Lin Feng o naiinggit sa kanya nang makita ang anteng-anteng na apoy sa kanyang kamay. Alam ng lahat na umaasa si Lin Feng sa kanyang sariling lakas, bagaman. Si Holy Fourth ay hindi masaya. Bakit napakaraming pakinabang ni Lin Feng sa lahat ng dako? Bakit napakaswerte niya? Bakit walang nangyaring maganda sa kanya noong naging Holy Fourth na siya? Ngayon si Lin Feng ay Holy Fifth. Si Holy First Cheng Hui ay miyembro na ngayon ng palasyo ni Fan Tiangang. Wala pang pagkakataon ng Holy Second Dongsheng, ngunit may ilang chismis na nagsasabing papalapit siya sa Sage Shui, habang ang Holy Third Yun ay hindi pa sumasali sa anumang grupo. Si Lin Feng at Holy First ay napakaswerte. Kaya natural na galit si Moda, ngunit hindi niya ito ipinakita. Lin Feng, Holy Fifth ka na ngayon. Miyembro ka na ngayon ng Holy Shrine. Nandyan ang pinuno, ang 3 Godly Son, ang 5 Dhammapala, ang 4 na Sage, ang 5 Holy Cultivator, ang God Sect, ang Sword Sect, at ang Zhongzuan City. Pagmamalaki ni Fan Tiangang. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng impluensya sa lahat ng antas. May nangyaring ganyan minsan sa 1,000 taon. Wala pa ring tirahan si Lin Feng, tama. Sabi ni Fan Tiangang. Mukhang galit na galit si Patriarch Zi Jian. Ang isang Supreme Elder ay walang tirahan. Katawa-tawa. Napatingin din si Fan Tiangang kay Patriarch Zi Jian. Ito ay dahil sa Dishu.
Sina Linfang at Dishu ay magkaaway, at alam ng maraming tao kung bakit. Si Dishu ang pinuno ng mga grupo. Siyempre, hindi talaga napahiya si Linfang dahil doon. Ngunit ngayon siya ay Holy Fifth, kailangan niya ng lugar at may makakatulong sa kanya, Holy First Sheng Wei. Sumulyap si Sheng Wei kay Linfang at pagkatapos ay sa Fan Tiangang. Tumanggo siya at sinabi, Holy Cultivator Linfang, ako ang bahala sa paghahanap ng lugar para sa iyo. Magpapagawa ako ng palasyo para sa iyo. Sheng Wei, wala akong pakialam, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Mabilis na sabi ni Linfang. Ang mga tao ay namangha at gustong malaman kung ano ang kanyang sinasabi. Wala pang oras si Dishu para makipag-usap, kumaway si Sheng Wei para pigilan siya at mapanuksong sinabi. Holy Fifth ka na ngayon? Deserve mo ang pinakamahusay. Ikaw. Emph. Napaungol si Dishu at hinatak ang mahabang mukha. May gusto siyang sabihin pero hindi niya ginawa. Ang magagawa lang niya ay magreklamo ng walang kwenta. Sige, ang dakilang kompetisyon. Tatapusin na ni Fan Tiangang ang meeting. Dahan-dahan, nagmamadali ka ba Sage Tiangang? Biglang sabi ng malapit sa kanya. Mukhang galit si Fan Tiangang. Si Sage Jin iyon. Tumayo si Sage Jin, ang kanyang gintong robe ay lumipad sa hangin. Tumiti siya ng malapad at tinitigan si Fan Tiangang at ang iba pang mga tao. Ang ilang mga tao ay nagpabalik-balik sa yugto ng labanan. Dalawang lalaking nakasuot ng asul na damit ang tila malamig sa yelo. Haha, binabati kita sa iyong natagpuan ang iyong Holy Fifth. Sabi ni Sage Jin, nakangiting walang pakialam at sumulyap kay Linfang. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa dalawang lalaki. Tumiti siya at sinabi, Hehe, dalawang babae mula sa spiritual region. Malamig na sabi ng isa sa mga lalaki. Ang dalawang babae ay nakakagulat na malamig sa mga taong na-recruit nila noon. Tumiti si Sage Jin. Naiintindihan ng lahat na gusto niyang magdulot ng gulo. Tumingin si Fan Tiangang sa grupo. Gusto ni Sage Jin na ipahiya ang Holy Shrine. Gaya ng inaasahan, ang mga miyembro ng spiritual na rehiyon ay hindi dumating sa kapayapaan.